Ayan, hello mga ka-antrep, good evening po. Ay, gusto ko lang mag-share sa inyo mga ka-antrep. Di ba po mayroon kaming shop na pinapagawa, pang third shop namin na tapos na siya, almost, hindi pa fully furnished dahil hindi pa tapos ang mga estante na ginagawa, wini-building, mga angle bar kasi yung ginagamit namin estante kasi makakatipid ka sa space kaysa sa mga kahoy. Tapos matibay. Alam nyo naman ang mga paninda natin, mga mabibigat. So usually talaga dito sa amin lahat gamit namin, it's either angle bar or steel bar yung mga estante namin. So ito ang problema mga ka-antrip. Ang hirap talaga ng kapuska sa kapital. So yung ano kasi na yon, yung lote na yung lupa na yun na 600 square meter ay binili namin yun ng cash. So nakapag-loan ako noon. Tapos, ngayon ang problema, syempre, kung patapos na, actually pwede nang simulan kasi may ilang istante na rin naman. Kaya lang, kulang pa talaga. So, the problem is, the panglagay. So, ayoko namang ma-over mga country. Meron naman mga supplier, actually maraming mga supplier na mga pwede namang mautangan. Kaya lang mga ka-antrep, hindi kasi lahat pwedeng iutang mo ng ganun kalaki na wala kang backup na pondo. Backup na pondo meaning, sige utangin ko to ng 3 buwan, 4 na buwan. How sure are you na pagdating ng due date ng 3 buwan, 4 na buwan na yan ay makumpleto mo yung pambayad na iaasa mo lang doon sa benta ng iyong shop. Kasi nga kakabukas lang. So, syempre, kapag kabubukas lang, hindi naman yan agad-agad dudumugi ng mga tao kasi kahit nga nasa city ka, kung bago ka pa lang at hindi pa, kumbaga wala ka pang mga customers, ay hindi ganun kalakas agad-agad. So, what if, halimbawa, umorder ka, example lang ito, syempre kung malaki ang shop mo, halimbawa, umorder ka ng mga worth 1M, example lang. Kung wala kang backup na pera na pagkukunan, yan, hindi mo yan mga ka-antrip hindi ka makakakumpleto ng benta sa loob ng 3 buwan or 4 na buwan kung doon mo talaga lahat iasa. Depende po sa location ha, pero dito sa amin, sana observe ko lang at syempre ilang taon na rin kami dito, hindi ako makakaipon ng ganong amount in just 3 months kung baguhan ka pa lang, kung bago pa lang sa location na yun ang shop mo. Kasi mangungustomer ka pa. So what if mga ka-antrep, iniisip ko, okay, sige, yung mga offer ng mga supplier, sige, pwedeng lahat pwedeng lahat utangin. So paano naman pag dumating ang due date, 'di ba? Tapos wala akong backup. Pwede namang mag-backup, pwede naman akong mag-loan kasi open na yung loan ko sa BDO. Pwede na actually anytime. Last year pa ako kinukulit ng tawag dito sa customer service yung sa loan officer ng BDO dito sa branch namin sa city na mag-loan na nga kasi may offer na sila na up to 750,000. Kaya lang iniisip ko, hindi pa tapos yung loan ko na pinangbili namin ng lote na yun at pinangpagawa. Malaki din ang gastos mga ka-antrip. Alam mo ba ngayon magpagawa ka lang ng maliit at simpleng yung kumbaga atip lang or tambayan lang o kaya'y parang kubo-kubo lang, 'di ba? Sus gagastos ka talaga ng 50,000. Iyon mga ka-antrip medyo malaki. Tapos pinahalublak, sang dingding, naka long span, may kisame, mga naka angle bar. So medyo napalaki talaga ng gastos kami doon. So wala pa yung mga roll up, mga plywood na sara, yung mga matting, steel matting na ginagamit. So medyo napalaki talaga mga ka-antrep. Ngayon, iniisip ko kapag nagre-loan agad ako, what if may something important na na pagagamitan ako nung naka-reserve na pwede kong i-loan kasi next year parang 2 years pa bago matapos, 2027 pa matapos yung aking loan sa BDO. So ganun siya kahirap mga ka-antrip kung wala kang backup. Kaya marami na kasing nangyari mga ka-antrip yung 'di ba, syempre may supplier nag-o-offer ng utang tapos pagustuhan mo utang. Tapos wala kang inaasahan, napakarami nang naka-experience nito mga ka-antrip.
na wala ka namang inaasahan talaga na pera na buo na just in case na kung umabot doon sa due date ay may huhugutin ka, meron kang mahihiraman na parents mo, kamag-anak mo para ipang pondo doon sa utang mo. What if walang ganun? Napakahirap ng mga ka-antrip, tapos masisira ka sa supplier. Hindi siya basta-basta mga ka-antrip ang laman ng shop mga ka-antrip. Yung 500,000 mo, ilan piraso lang yan siya mga ka-antrip. So kung wala kang backup na wala kang backup na pang pondo or pang bayad pagdating ng due date, yun yung napakahirap na sitwasyon. Kasi mamaya unang unang arangkada pa lang masisira ka na dun sa supplier. Paano ka makakaulit? 'Di ba? Kasi yung mga supplier, syempre, tinitingnan din nila yan na kung okay ka ba. So kapag nasira ka una pa lang, edi sira na yung record mo, yung credibility mo doon sa kanila, 'di ba? So ngayon mga ka-antrip, ganun kahirap yung gustuhin mo man na punuin ng stocks yung order mo kasi may mga nagpapautang. Paano pagdating ng due date? Syempre yung kinikita dito, kumbaga pang cover up lang din talaga doon sa utang din ito. Kasi hindi naman yan lahat mga ka-antrip sabay-sabay na mabibenta at mauubos lahat. Alam niyo ba mga ka-antrip, may mga piyesa talaga na nabayaran mo na lahat, nag-due date na siya ng ng ilang buwan, na stock na dyan ng ilang buwan, hindi pa nabibili. May mga piyesang ganun mga ka-antrip. So, yung nag-iikot-ikot mga ka-antrip is doon yan sa mga fast moving. Sila talaga yung umiikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. So, what if umasa ka doon na sa benta, tapos dumating ang due date, hindi ka nakabayad, sira ka na. Tapos wala kang mapanghugutan, wala kang mapanghihiraman. Hindi ito bago mga ka-antrip, para doon sa mga baguhan pa lang, sa mga nagpaplano pa lang, at doon sa mga ino-offeran na magpapautang. Yung ino-offeran kayo na pwede nyo utangin ng ganito, 60 days, 90 days terms, at hindi nyo pa na-experience nyo, pwede yung pag-isipan mga ka-antrip na what if pag dumating ba yung due date dito, may mahihiraman ba ako? What if hindi ko na kompleto? Or what if tumal? Or what if yung 500,000 na babayaran ko after 3 months ay hindi umabot, 200 plus lang yung benta? Saan ako kukuha ng pangbayad? Pangdagdag doon para makompleto yung maipambabayad ko doon sa mag-due date na pinautang sa akin. Ang dami kasing magpapautang eh. Napakaraming suppliers. Ang problema nga, malaking problema din mga ka-antrip pag maraming suppliers. Kasi nung last time, nung ilan ba yung inanuhan ko, chinekehan ko, medyo nakakalito rin kasi hindi kagaya nung isa lang supplier mo, dalawa, yun lang iisipin mo. Siyempre napapadami, pag maraming supplier, marami kang ma-order. Tapos hindi yan lahat lalabas lahat, o hindi yan lahat mabibenta lahat, ilan lang. So ngayon ang mangyayari, yung mga benta mo kasi, syempre dito halimbawa kagaya nito, 'di ba? Dito inilalaan ko lang 'yun sa para dito. Iyon kasi bago 'yun siya mga ka-antrip, kaya ang hirap nung unang arangkada, wala kang hands-on na kapital na pera na iyo talaga na talagang ipang purchase mo ng ng products mo, yung iasa mo kaagad. Okay yun kasi mga ka-antrip. Ako, malakas ang loob ko na umorder, mangutang agad ng marami kung alam kong may backup agad ako. Kaya lang, iniingatan ko rin tong sa video na hindi ko muna magamit dahil may pinaplano din akong business doon na nilalaanan ko talaga na pag natapos lang itong loan na ito, tapos makaplastar na yung isa naming shop na bubuksan na bago, ay may business akong iniisip na pinaglalaanan nun. So, tips ko lang doon mga ka-antrip, marami na po itong nangyari na yung mga maraming nag-o-offer ng terms or yung pinapautang, minsan isipin din po natin kasi napakasarap pakinggan ng maraming nagpapautang, maraming nag-o-offer. Ang problema po, pag nag-due date na. Marami pong nagka-problema nito noon pa man. Marami akong personal nakakilala na may mga shop din. At meron yung iba nga hindi na naka-audit eh. Yung sumablay sa pangalawa sa maliit na amount at wala namang pera na pambayad. Una, pinautang sila. Tapos pag singilan na 60 days siningil na, walang pambayad. Ilan lang ang naibayad kasi yun lang daw ang benta, wala namang mahiraman, wala namang malunan, wala. So
hindi na sila pinautang ulit ng supplier nila. Hanggang sa naubos din yung paninda, hindi na naibayad lahat. Syempre, nagagamit na rin nila, nakakain na rin yung pinagbintahan ng mga nahuli. Nakahang pa, may utang doon sa supplier at hindi pa napupulipid ang utang at nagsara din yung shop. So, ganun yung iniisip ko mga kantrip. Ang hirap. Ang hirap nung wala kang capital, back up talaga na pera mga kantrip. So, kung anong meron ka, yun ang pang purchase mo. Mahirap pero yun na lang talaga ang ipa-roll natin doon sa mga baguhan pa lang kung magkano ang kaya. Yun lang mga ka-antrep. Bye-bye!